forming Christ in the believer. TV Grace International presents the ineffable words of God, the gospel of grace, on the lips of the man, Christ Jesus. Abba Father. Mga Romano 5, mga talata 1 hanggang 5. Mga Romano Kabanata 5, talata 1. Sinasabi nito pinawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya, nalutas na ang usapin. Mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ngunit may isa pang bagay. Sa pamamagitan ng kanino mayroon din tayong pagpasok sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa biyayang ito kung saan tayo ay matatag at tayo ay nagagalak. Pansinin mo na! Sa pamamagitan ng pananampalataya ay nalutas mo na. Mayroon kang kapayapaan sa Diyos, ngunit may isa pang bagay. Ibig sabihin, pagkatapos mong makarating sa silid na yon sa lobby, kailangan mong lumampas ng kaunti pa at pumasok sa restaurant. Pagpasok sa biyayang ito. Ngayon, sa sandaling makapasok ka sa biyaya, alam mo na kukunin nila ang iyong belo at bibigyan ng paggamot. Hindi ang sistema. Alam mo na ang sistemang protestante, sila ay may kapayapaan sa Diyos at sila ay nagbago. Ngunit kung tutuusin, ito ay isang huwad na pagbabago dahil hindi ito nagpapahintulot sa kanila na maniwala. Pansinin mo na sa sistemang protestante, sila ay nakakaranas ng pagbabago at tumitigil sa paninigarilyo, tumitigil sa pag-inom, tumitigil sa paggawa ng mga ito. Hindi na sila nagsasalita ng masama, hindi na sila sumasayaw. Maraming bagay na iniisip nilang hindi nila dapat gawin upang maramdaman na sila ay mga Kristiyano. Ngunit ang pinakamataas na kahusayan ng pagiging Kristiyano na tama naman ay ang iwanan ng mga makamundong bagay, masamang gawi, ang labis na pag-inom. Lahat ng iyon ay tama na iwanan dahil pinoprotektahan mo ang iyong katawan. Sinasabi ko maliban na lang kung mayroon kang sariling disiplina at karunungan upang malaman kung paano ito gamitin dahil lahat ay pinahihintulutan, ngunit hindi lahat ay kapaki-pakinabang. Ngunit hindi kami nakatuon sa mga pagbabawal na iyon. Kami ay mga Kristiyano dahil naniniwala kami sa ginawa niya para sa amin. Sinasabi niya na para diyan ay tinanggap natin ang Espiritu ng Diyos upang malaman ang mga bagay na ipinagkaloob sa atin. Kaya't maya-maya tingnan mo ang kasalanan ay inalis na. Kaya't parang merong pagtutol doon. Kaya't magtatanong ka. Pero itong mga protestante, itong mga Pentecostal na ebangheliko ay sinasabing sila'y mga Kristiyano at may daladalang Biblia, pero sila'y may kapayapaan lamang sa Diyos, ngunit parang hindi pa sila kumakain. Naiwan sila sa resepsyon ng hotel. Ang hotel ay para sa iyong pagtuloy at pagkain, sa restaurant at paggawa ng mga aktibidad. Ito'y parang pangalawang tahanan na pansamantala. Ngunit kung mananatili ka sa reception, nasa lobby ka. Iniisip ko na ang nasa reception ay nagsasabi, bakit kaya siya narito? Magtatagal ba siya rito o sa isang silid? Dahil sinasabi diyan na sa pamamagitan ng pananampalataya, ikaw ay may kapayapaan sa Diyos. Madali lang yan. Ang ideya ay isaalang-alang ito kung saan mayroon din tayong pagpasok sa biyayang ito kung saan tayo ay matatag. Sa biyayang ito, saan tayo matatag. Bakit? Dahil naniwala ka sa ginawa ni Hesukristo sa krus. Ngayon tingnan mo kung ano ang sinasabi diyan mismo sa Roma. Tingnan mo ang talata 3 at hindi lang ito, kundi nagagalak din tayo sa mga kapighatian. Ibig sabihin, hindi mo sinasabi na ito ay pansamantala. Hindi, nagagalak ka. Ayama. Mayroon bang kapighatian o may isang taong nagdurusa diyan sa isang bagay? Kaya dapat kang magalak dahil habang ikaw ay nasa pugon, hindi mo alam na ito ay magdudulot ng kabutihan sa iyo. Iniisip mo na nasusunog ang iyong buhok. Sinasabi niya, nagagalak tayo sa mga kapighatian. Ngayon, kailangan nating malaman, alam na ang kapighatian ay nagbubunga ng pagtitiis. At marami sa inyo ang nagsasabi, Panginoon, bigyan mo ako ng pagtitiis. Ngunit sinasabi niya, hindi mo alam kung ano ang hinihiling mo. At ang pagtitiis, pagsubok, at ang pagsubok, pag-asa. At ang pag-asa ay hindi nakakahiya, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos
sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Kaya, si Jesus ng Nazareth, dahil sa pagkakaroon ng laman, ay kailangang gawing ganap at kailangang dumaan sa mga sitwasyon. At ang alagad ay hindi mas higit sa kanyang guro. Kung siya bilang guro ay nagdusa upang matutunan ang pagsunod, iniisip ko na ikaw bilang alagad ay nagdurusa rin. Ngunit hindi mo dapat mawala ang pag-asa dahil ito'y nagdudulot sa iyo ng pagtitiis. Ito'y nagbibigay ng ehersisyo sa mga pandama. At hinahanda ka nito para sa hinaharap na hindi ka maaapektuhan ng kahit ano. Nagiging matatag ka na wala sa buhay na ito ang makakainis sa iyo. At dahil sa pagiging ganito matatag at hinog, ang mga sakit ay dumadaan lang sa tabi at sinasabi, hindi natin siya gagalawin. Nagiging matatag ka, may katiyakan, may katatagan. Minsan ay natatakot ka pa, lumilipas ang mga araw at wala namang nangyayari. Hindi minsan ay nag-aalala ka sa kapayapaan na nasa iyo. Tama, dapat akong maging napakakalmado, pero hindi ako sanay na mabuhay ng ganito kakalmado. At dahil dito, mas maganda ang tulog mo at kahit kulang ang tulog, pero nagagamit mo ito at nakakapagpahinga ka. Ito ay isang agham na kumukuha sa iyo at nagbibigay sa iyo ng kapayapaan. Tinanong ako ng mga mamamahayag, ano ang nararanasan ng mga tao na pumupunta sa iyong simbahan? Ano ang nararanasan nila? Isang malalim na kapayapaan. Kolosas, Kabanata 1, Talata 9 hanggang 14, ito ang mangyayari kapag ikaw ay may pagpasok sa biyaya. Kaya't kami rin, mula nang marinig namin ito, ay hindi tumitigil sa pananalangin para sa inyo at humihiling na kayo'y mapuspos ng kaalaman ng kanyang kalooban sa lahat ng karunungan at espiritual na pangunawa. Si Pablo ay nananalangin at sinasabi, ako'y nananalangin na kayo'y mapuspos ng kaalaman. Sinasabi ng salita, mapuspos ng espiritu. Anong espiritu? Siyempre ng kaalaman. Dahil hindi kanya pupunuin ng ibang bagay, ano ang gusto mo, lumipad. Dahil kapag sinasabi nila, mapuspos ng espiritu, iniisip nila na ito ay, parang hinahanap nila ang isang karismatikong karanasan. Hindi, punuin ng kaalaman. Upang ikaw ay mapagyaman sa lahat ng karunungan at espiritual na katalinuhan, maaari itong mangyari. Hindi mo ba napapansin na minsan, tingnan mo, minsan ikaw ay naroroon. Ikaw ay nasa loob, ngunit parang nahihiya ka. Nakita mo na ba kapag bumisita ang iyong pamilya, may dumarating na nahihiya? Halika dito, halika dito. Hindi. Dito lang ako, pero halika, pumasok ka. Nakita mo na ba ang mga taong mahiyain? At gusto mong maging komportable ang taong yon. Hindi, pero pumasok ka dito, magtiwala ka. Hindi, mamaya na lang kasi nahihiya sila. Kaya ang ilan sa inyo ay ganyan. Kumbaga, narito kayo pero may pagkamahiyain. At pagkatapos, hindi kayo nakikibahagi sa mana dahil sa pagkamahiyain na iyon. Tingnan mo ang sinasabi ng susunod na talata. Magpatuloy tayo. Sinabi niya, upang kayo'y makalakad na karapat dapat sa Panginoon, nakalugod-lugod sa lahat ng bagay nagdadala ng bunga, sa lahat ng mabuting gawa at lumalago sa kaalaman ng Diyos. Pinalalakas ng lahat ng kapangyarihan ayon sa kaluwalhatian ng kanyang kapangyarihan para sa lahat ng pagtitiis at mahabang pagtitimpi. Na may kagalakan, nagpapasalamat sa Ama na gumawa sa atin na karapat-dapat para saan? Para makibahagi sa mana, ngunit sa pagkamahiyain? Minsan ang pagkamahiyain ang nagdudulot ng pag-aalinlangan. Bakit hindi ka maglakas loob na sabihin? Sabihin mo, ako ay isang Diyos. Ako ay pinagpala. At lagi mo siyang nakikita sa isang sulok doon. Napakareserba. Hindi. Kailangan mong iwanan ang pagkamahiyain. Ikaw ay ginawang karapat-dapat. Hindi mo kailangang manalangin na sinasabi, Ama, tulungan mo ako. Posible ba ang isang pagpapala? Maaari bang anghel? Hindi, ikaw ay ginawang karapat-dapat para sa mana.
Kaya ang ugali mo ang nakikita ng anghel. Pakinggan mo pero tingnan mo, siya ay sigurado. Sinasabi ko na ito ay akin at parang nagagalit ka? Dahil ang sobrang tahimik ay hindi nakakatulong. Dahil minsan ang mga tao ay tahimik pagdating sa mga bagay na espiritual. Pero sa bahay, sumisigaw sila ng malakas at matapang sa kalye. Pero pagdating dito, parang maamo sila, parang nandyan pero wala. Sinasabi nila, nandito ako at mula dito hanggang langit at ako'y pinagpala, pero hindi sila sigurado. Efeso, Kabanata 1, 15 hanggang 20. Dahil dito, ako rin, nang marinig ko ang inyong pananampalataya sa Panginoong Hesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng mga banal, ay hindi tumitigil sa pagpapasalamat para sa inyo na inaalala kayo sa aking mga panalangin upang ang Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, ang Ama ng kaluwalhatian, ay magbigay sa inyo ng espiritu ng ano? Tingnan mo doon sinasabi, espiritual na katalinuhan. Dito sinasabi, espiritu ng karunungan at ng pahayag sa pagkakilala sa Kanya. Paliwanagin ang mga mata ng inyong pangunawa upang malaman ninyo kung ano ang pag-asa na Kanyang tinawag sa inyo at kung ano ang mga kayamanan ng kaluwalhatian ng Kanyang mana sa mga banal at kung ano ang napakalaking kadakilaan ng Kanyang kapangyarihan para sa atin na naniniwala ayon sa paggawa ng kapangyarihan ng Kanyang lakas na Kanyang ginawa kay Kristo, na binuhay mula sa mga patay at iniluklok sa Kanyang kanan sa mga kalangitan. Tingnan mo ang kapangyarihang iyon, ang kaalamang iyon. Kapag sinabi ni Pablo, ako'y nananalangin hindi ito para magkaroon ng kapayapaan sa Diyos, dahil narinig ni Pablo na sila'y may pananampalataya. Ngunit sinasabi niya, ako ngayon ay nananalangin upang maliwanagan ang mga mata ng pangunawa dahil ang liwanag na iyon at ang espiritual na katalinuhan ay napakalakas na nang si Kristo ay nagdusa ng pagsunod. Alam mo na siya ay narito, nag-adapt sa pamilya, nag-adapt kay Maria, nag-adapt sa kanyang mga kapatid at nang malaman niyang mamamatay na siya. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin niyan? Pero tingnan mo, meron siyang ibang bagay. Mayroon siyang kaalaman na napakamakapangyarihan na alam niyang bubuhayin siya mula sa mga patay. Kaya ang kapangyarihang iyon ay nagbibigay sa iyo ng kakayahan na sabihin sa iyo ang pagbabago ay darating sa iyo sa pamamagitan ng ano? Tingnan mo na ang kaalaman at ang espiritual na karunungan ay sinasabi dito na gumana. Ibalik mo ang taludtod na gumana kay Kristo. Ano ang gumana? Ang karunungan. Binuhay siya mula sa mga patay. Ibig sabihin ng kaalaman ng siyang magpapatakbo ng pagbabago. Kaya tayo ay nagtitipon dito. Para saan? Para pag-aralan ng salita upang makita ang mga anggulo at hiwa ng salita. Para saan? Para magkaroon ng espiritual na karunungan. Para saan? Para sa araw na ang karunungang iyon ay magkatawang tao at magbago sa atin. Dahil iyon ang nagbago sa katawan ni Kristo. Ibinangon siya mula sa mga patay. Ngayon, hindi ka na kailangang buhayin muli. Ang kailangan sa iyo ay baguhin ka. At kailangan ay may ganap na katiyakan ng pananampalataya dahil darating yun.